Everything happens for a reason. Everything happens for a reason. Madaling sabihin yan, lalo na kapag hindi naman ikaw ang namomroblema. Kapag hindi naman ikaw ang nahihirapan. Minsan, sinasabi na lang natin yan para meron tayong masabi. Lalo na kung meron tayong kaibigan, kamag-anak na lumalapit sa atin, may problema. Even in the scripture, pain often has no clear purpose. Job lost everything, and no answer came. The prophets cried out, and heaven stayed quiet. And on the cross, even Jesus asked the question, my God, why have you abandoned me?" May mga oras na kahit anong dasal mo, parang walang nangyayari. O worse, baka nga kahit dasal ka ng dasal, parang lumalala pa ang sitwasyon. Kung meron akong karanasang ganon, siguro isa na dun yung umalis ako sa seminaryo. Seminarista po ako dati. Akala ko kasi magiging pari ako. Kaya nung sinabi ng rector sa akin na mukhang hindi na ako pwede, parang gumuho ang lahat. At doon ako napatigil. Tinawag ba talaga ako ng Diyos? O ako lang yung may gusto? Mas lalo pa yung bumigat nung nagsimula na yung mga tanong. Lalo na yung mga tao na kasama ko ding nagsuserve sa simbahan. O, bakit ka umalis? O, ano nang balak mo sa buhay mo? Wala ka na bang direksyon? At ako naman, ako na hindi ko pa alam kung paano bumangon, parang ako pa ang kailangan magpaliwanag sa kanila. Kaya ang tanong nila, naging tanong ko rin. Ano na nga ba yung mangyayari sa akin? Hindi lang dahil sa pressure, kundi dahil na rin yun sa takot. At dahil wala ring ibang landas na malinaw, nagpatuloy pa rin ako. Journalism ang tinapos ko sa UP bago ako pumasok sa seminaryo. At yun na lang yung natitira kong pundasyon na pwede kong tungtungan habang hinahanap ko ulit ang sarili ko. So ang dating seminarista, naging aplikante, paulit-ulit na nagsusulat ng cover letter, nagpapasa ng resume kung saan-saan, at umaasa ako na kahit papano, meron naman sigurong papansin sa akin. Pero wala. Walang email, walang tawag, walang reply, walang kahit na ano. Merong mga araw na hindi ko na rin alam kung anong idadasal ko. Hindi dahil nawawalan na ako ng pananampalataya, kundi dahil para napapagod na akong humiling. Hanggang sa isang araw, merong pumansin sa application ko. Ang Malacanang. At matapos ang mahabang proseso, maraming requirements na kailangang ipasa sa kanila, natanggap ako. Kapag may nagtatanong kung saan ako nagtatrabaho, ang lagi kong sinasagot, sa government lang. Kasi minsan, nakakahiya naman talagang sabihin agad kasi baka isipin ang yabang-yabang. Pero napapansin ko, kahit gaano kagalit ang tao sa gobyerno, kapag naririnig nila yung salitang sa Malacanang, mas marami yun napapatigil. Para bang kapag doon ka nagtatrabaho, bigla nagkakaroon ng bigat yung pangalan mo. Kahit sa totoo lang, wala ka naman talagang napapatunayan pa. Sa totoo lang, tayong mga nagtatrabaho sa gobyerno, minsan akala natin kung sino tayo. Nakakasilaw kasi minsan yung posisyon, yung titulo na may officer sa dulo, yung lamesa na meron kang nameplate. Kahit sa totoong buhay, utusan ka lang din naman. Tapos, kung makapagbida-bida ka, grabe. Na kung tutuusin, lahat tayo, pansamantala lang sa entablado. Ang totoong bida, ang laging nasa likod ng tagumpay at pagbabago, ay ang taong bayan. Hindi tayo lang yun, hindi sarili yun. Sa dami ng taong dumaan, at sa dami ng nagpalit-palit sa pwesto, nakita na natin kung paano gumana ang gulong ng kapangyarihan. Paikot-ikot, pabago-bago, pero paulit-ulit din. At sa sistemang nakaplantilya, hindi sapat na magaling ka.
Kasi para ma-promote ang isang empleyado sa serbisyo publiko, kailangan munang may mag-resign. Kailangan munang may mag-retire. O kaya worse, may mamamatay dapat muna. Hindi mo makukuha sa sipag yung pwesto na gusto mo. Kung hindi, sa puwang na iniwan ng iba. Realidad dyan. Kaya yung iba, tumanda na sa serbisyo, pero ang posisyon nila, pang entry level pa rin. Hindi dahil kulang sila sa galing, kundi dahil wala lang talagang bakante. At ito ang mas nakakatakot. Kung ganito ang sinapit ng karamihan sa mga nauna, paano pa kaya kami na medyo bata-bata pa? At ang marami pang iba dyan na nasa ibaba pa lang ng hagdan. Hanggang sa isang araw, mapapaisip ka, may patutunguhan pa ba to? O matagal na akong isinuko kahit hindi ko pa sinusukuan ang sarili ko? At sa mundong tinubos ni Kristo, bakit parang ganito pa rin? My God, why have you abandoned me? Baka sa mismong krus, sa gitna ng dugo at katahimikan, tinanong ni Kristo, hindi kung nasaan ang Diyos. Kung hindi, siya pa ba ang Diyos kapag wala nang natitirang kapangyarihan? At tayo na hindi naman Diyos, baka may karapatan din tayong magtanong. Hindi para magreklamo, kundi para alamin kung sino pa ba tayo kapag wala na tayo sa pwesto, kapag wala na tayong hawak na kapangyarihan, kapag tinanggalan na tayo ng titulo. Sino ka kapag wala ka nang maibigay? Sino ka pa kapag wala nang natitirang iba, kundi ikaw? At doon mo makaramdaman ang tunay na halaga ng isang tao, hindi yan nasusukat sa pwesto, sa dami ng nagpapapicture sa'yo. Nasusukat ang halaga ng tao sa paninindigang hindi sumuko kahit wala nang pumapalakpak at pumupuri sa ginagawa mong tama. Kasi baka ang tunay na pagsunod sa Diyos ay hindi yung pakikiangkas sa kapangyarihan, kundi ang tahimik na pagtalikod sa mga anyo ng tagumpay na hindi naman makatao. Sa huli, tandaan natin ito. Ang Diyos ay hindi nawawala. Pero, baka siya na yung unang umalis. Hindi dahil natalo siya, kundi dahil tumanggi siyang manalo sa isang laro na nadaya na. At kung ganyan nga ang Diyos, hindi siya dumating para magbukas ng pinto sa bulwagan ng kapangyarihan. Dumarating siya para umupo sa tabi ng mga hindi na inaanyayahan. Hindi para bumalik sa silya, kundi para tanungin, kung may saysay pa bang maupo sa pwesto kung ang kapalit naman nito ay ang sarili mong pagkatao? At marahil, sila lamang ang nakita ng Diyos, ang mga itinabi, ang mga hindi napabilang, noong tinawag nating pananampalataya ang ating pagyuko sa kapangyarihan. At sa sistemang maganda sa papel, pero magulo naman talaga sa loob, baka ang tunay na trahedya ay hindi ang pag-aakala na ang Diyos ang nawala, kundi tayong mga nanatili o natutong umalis habang kunyari ay nananatili. Ang tanong sa krus ay nanatili, hindi dahil walang sagot, kung hindi dahil hanggang ngayon, mas pinipili pa rin nating hanapin ang Diyos sa mabilis na ginhawa at kapangyarihan at hindi sa mabagal na pag-unlad, sa mahirap na paninindigan at sa pananampalatayang hindi laging panalo sa mata ng mundo. Ang tanong sa krus ay nanatili. Hindi dahil walang sagot, kundi dahil hanggang ngayon, mas pinipili pa rin nating hanapin ang Diyos sa mabilis na ginhawa at kapangyarihan at hindi sa mabagal na pag-unlad, sa mahirap na paninindigan at sa pananampalatayang hindi laging panalo sa mata ng mundo. May this be our prayer, that we may never mistake staying in power for staying with God.
Amen.